So yan mga boss, pabalik na kami ng Baguio. So time check tayo, last 2:30 na ng hapon. So sana hindi kami abutan ng ulan sa daan at safe kami makarating ng Baguio. So ito, kasama namin yung pinsan ng nanay ng misis ko na bakit ng Baguio. So doon yung mabirat ko na una na. Mahangin ngayon dito sa kanila dahil ewan ko baka umuulan sa Baguio kaya ganito ka lakas yung hangin. So samahan nyo kami. Reset kerja apa nalipat? So yan mga boss, dito para lang may madaanan ng mga motor, gumawa sila sa pamamagitan ng mga kahoy. Magaganda tong mga kahoy. So yan. So sabi ko sa mga bayaw ko, sayang to pag biglang lumakas yung tubig, matangay lang siya. Sayang. Malalim kasi yung itong ilog, mga boss. So hindi siya kaya ng mga motor. So ito yung paraan na naisip nila, mas maganda. So gumawa din sila ng daanan ng mga four wheel na matataas, yung mga may yung mga sasakyan na 4x4. So yun yung parang may linya doon. Yan yung daanan ng mga four wheels. Pero dapat may kon ka, may yung sasakyan mo 4x4 siya para makadaan dito sa ilog. So dati mga boss, may isang bumibiyahe dito dati na ang pangalan niya Galulod. Yun yung pinangalan sa kanila, ay sa kanya. So ang lakas nung jeep niya dahil mataas na siya, 4x4 na siya. And then siya lang yung bumabiyahe dito sa kanila dahil walang ibang may sasakyan na pwede dito sa kanila. So siya lang ang bumabiyahe dito every Monday. So yan yung bayaw ko na naghatid sa amin ng mga gamit namin, mga karga namin, kinarga na sa motor. Then siya yung naka-motor. So ayan mga boss, magagaling yung mga driver ng motor dito kasi syempre talagang bihasa na sila dahil dito syempre araw-araw ba naman nilang yan ang dinadaanan. Pero pagawan naman na ginagawan na ngayon yung kalsada dyan sa gilid ng bundok. So yun mga boss, may ginagawa kasing daanan dun sa gilid ng bundok na siyang magiging daanan ng mga sasakyan or mga motor pag natapos. So since wala pang nagagawang kalsada,
ito pa lang yung ginawang access nila palabas ng kanilang mga barangay. So itong barangay nila misis, Barangay Danak. So Sugpon, Ilocos Sur siya yung munisipyo niya. At itong dinadaanan natin ngayon, ito yung Amburayan River na nagdudugtong ng Kapangan. So manggagaling ng Kapangan yung mga tubig na nanggagaling ng dumadaan dito. Kapangan, Benguet. Nung una ako makapunta dito mga boss, 12 times naming krinos itong tinawid itong ilog. So mula dong sa bayan ng Sugpon papunta dito sa barangay nila, 12 times naming tinawid yung ilog, which is hanggang dito yung ilog noon nung una ako makapunta rito. Nasa dibdib, bandang dibdib yung lalim niya. Although hindi, may mga part na malumanay lang yung agos ng tubig. So doon kami naglalakad. Tapos may yung bayaw namin na pinsan nila misis, yun yung parang guide ko noon. Kasi dala ko yung aking anak noon. Sanggol pa lang siya. 2 months yata niya nung una ako makapunta rito eh. Two months nung baby namin, nung dinala na namin dito kasi dito na siya inalagaan ng hindi ko matandaan kung ilang buwan. And then nung lumaki na siya, dinala na namin doon sa amin sa La Union at doon nag-aral ng elementary. Tapos nung nag-high school sa Baguio. So maganda rito mga boss. Maganda yung hangin, maganda yung kapaligiran. Talagang nature na nature pa. Ganda ng nature pa. At saka merong sikat dito na hindi ko kasi napuntahan mga boss kasi malayo at yung daanan na pupunta doon masukal na. So ito yung tinatawag na Danak Boreal Cave. So parang mga taguan ng mga tao noong, ewan ko kung yung mga sundalo ng mga Pilipino noon, na mga sundalo, na yun ang mga gumawa doon. Kasi maganda pa daw nung una, makakatayo ka pa daw doon sa cave na yon. At hindi siya hindi mo maabot yung taas niya. Ngayon, hindi na. Nawala na yung itsura ng nawala na yung ganda ng cave na, which is yun dapat yung magiging tourist spot kung mapagawa sana na mapaganda ng LGU ng Sugpon. Dahil maraming beses naman na daw na may mga vlogger na pumunta dyan at chinek yung lugar, which is maganda daw talaga. May mga antique na gamit, pero may mga kwento nung lolo nila misis, pag mayroon daw nawawala doon na gamit, na ibabalik din kasi yung mga kumukuha para silang nawawala sa katinuan, kaya binabalik pa rin yung mga kinukuha nila.
Pero yung lugar na yung mga itsura or yung mga pinagkargahan doon sa mga kuan, na iba-iba na yung position kasi syempre kabubuhat. Kaya maganda. So yun mga boss, malapit na kami doon sa aming sakayan, which is nandun sa kabila ng ilog kasi hindi siya makatawid. Hanggang dyan lang kasi yung mga sasakyan dahil hindi na siya makatawid dito sa kabila sa kadahilan ng mahirap idaan doon sa ilog. So ito yung daanan ng mga sasakyan. Tapos doon siya tatawid sa banda doon. Pero hindi siya makaya pag wala kang four-wheel drive na sasakyan. So hanggang doon ka lang pag wala kang individual na sasakyan. So mayroon din siyang pang motor, which is parehas din doon sa unang dinaanan natin kanina mga boss. So siya, yan. Maganda rin yung pagkagawa. Puro siya slab. Mga na nagawang tabla. So yan. So, bilisan natin mga boss kasi sa likuran ko may motor. So yan. So yun mga boss, good afternoon po ulit. Andito na kami sa parang sign ng Sugpon din. So thumbs up. So Sugpon Ilocosur. So ito yung mismong bayan ng Sugpon Ilocosur. So maganda siya, maganda. Sa mga gustong magbalak na pumunta rito, mamasyal or maligo sa ilog, maganda rito. Maganda yung ilog, malinaw. So ngayon ay tiyempo na pumunta kami, which is nung Wednesday, Thursday umulan. So ang magiging kanya kasi galing siya ng Kapangan, hindi malinaw no yung tubig niya, kaya hindi maganda yung bakasyon namin, pero masaya pa rin kasi nakauwi kami at nakapagbakasyon.